So one of the biggest issue that we encountered here in social media, especially in Facebook, ay ang pagkakaroon ng monetization tools. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin today mga kaperks. So stay ka lang dyan at hintayin ang aking mga tips kung paano ito maiwasan. So bakit nga ba naging issue ang pagkakaroon ng monetization tools? Well, simple lang ang sagot dyan mga works, no? Pag na-monetize ka na, mas lalo pang dadami ang issues at violations na magpa-pop up sa mga notifications mo. So dapat ba tayong matuwa? Dapat ba tayong magpasalamat? Well, for me, oo. Kasi doon natin nalalaman, doon natin nakikita na napapansin tayo ni Meta. So anong chances mga works ang meron tayo? Well, nagkakaroon lang naman tayo mga works, no, ng pagkakataon na ma-unlock yung ibang monetization tools ni Meta as long as nakasunod tayo sa standard policy ni Facebook. So paano ba natin maiiwasan mga works ang pagkakaroon ng violations at ang pagdami pa nito? Tips number 1, iwasan ang paggamit ng mga music na kahit inallow ni Facebook ay gagamitin mo na ng buo. What I mean mga works is that nagsasuggest kasi minsan si Facebook ng mga music that you can use for your next reels, your next videos, and for your next story. Pero kadalasan, it contains copyright, di ba? So ang gawin mo lang mga works, no, ay i-edit ang music na yan. Kunin mo yung nasa kalagitnaan. Kasi kadalasan sa nagkakaroon ng violation dyan is yung mga content creator na buong music kinokopya na yan. Kumuha ka lang ng maiksing clip sa music na yan at isama mo sa content na gagawin mo. Tips number 2. Huwag ka mag-grab ng mga video kung ito ay nagamit na ng ibang content creator. But be creative. When we say be creative, edit mo pa rin yung video na yon na nag-grab mo. Kuha ka lang ng short clips at isama mo sa content na gagawin mo. Ganun lang kasimple mga work. Tips number 3, huwag masyadong mahumaling sa VOV or voice over video. Kasi kadalasan sa ibang content creator, ginagawa ito ang pagdadub. Music nila, boses nila, pero video mo ang nakikita. So maging aware po tayo mga works, no? Kasi minsan, akala mong hindi ka napapansin ni Meta, pero ang totoo niyan, napapansin ka na. Ngayon, marami kang ang views dahil akala mong hindi ka napansin ni Meta. Pero kumusta naman yung earnings mo? Hindi ba naka-on hold? No, ayon sa malawakang background check ni Lolomis for the past months, napakarami pong content creator ang naka-on hold pa rin ang kanilang mga pay hanggang ngayon. So baka isa yan sa reason kung bakit hindi mo nawe-withdraw o hindi naging paid ang iyong earnings. Tips number 4, panghuling tips natin mga berks, no? Iwasan ang pag-upload ng mga videos from other platform dito sa Reels or Facebook videos. Now, when we say ibang platforms, ito yung kadalasang issue ng ibang content creators. Ito yung mga videos na ini-upload nila from TikTok, Wishing, Star Maker na merong watermark. Remember mga bergs, no? Ang pagkakaroon ng watermarks sa mga content mo ay bawal kung gusto mong ma-monetize ka. Paano ito ma-remove at mag-repurpose ng video? Well, visit mo lang ang account ko mga berks. Under videos, hanapin mo lang ang title na Paano Tanggalin ang Watermarks. Kung may natutunan ka at nadagdagan ng iyong kaalaman sa video na ito, please follow, react, comment, and share. God bless you.